Po sa lahat. Ito po ay mensahe ko para kay Senator Villanueva. Um, Ako po ay taga Bulacan. Although iba po yung aking distrito, ang amin pong ang amin pong congressman ay si Ambrosio Boy Cruz. Pero yung mga anak ko po halos diyan na lumaki sa Bukawi, yung bayan niyo po mismo. Um, Gusto ko lang po sanang bigay rin yung panig ko dun sa kasi nakita ko po yung pahayag nyo ukol sa alam ko naman po na KIL po yung inyong pinamumunuan na ah, simbahan, parang church po yan, born again church dito po sa Bulacan nagsimula. At kayo po meron din po kayong eskwela, yun nga po yung JIL na marami rin po akong mga kaklase kahit nung ako high school, diyan po mga nagsipag-aral. Ah, Gusto ko lang po sanang ibigay yung ano ko rin po, reaction ko dun um, sa mga payag nyo. Alam ko naman po na kayo po isa sa pinaka tumututol dito po sa aming sinusulong na divorce. Naiintindihan ko po na siguro nga po iba-iba rin ang ating pangunawa sa salita ng Diyos sa Biblia. Pero tayo po dati naniniwala sa Panginoon. Um, Ayoko po sanang tanggapin yung till death do us part eh. Gawa ng ayoko pong mamatay. Kasi po ako po nabingit na ang aking buhay dahil din sa pakikipaglaban sa aming pagsasama nung ex ko eh. Biruin niyo po minsan ako po nakasakay sa sasakyan niya sa kahabaan ng expressway mula Pampanga hanggang Bulacan. Sa unang pagkakataon po sa aking buhay nangatog po ang tuhod ko sa takot. Gawa ng ano yun ipinaspas niya yung sasakyan namin parang minivan po iyan. Ang salita po niya bakit ko daw gusto pang mabuhay. Yung pong speedometer ng sasakyan lagpas na dun sa gitna, nakaganon na. Sa sobrang bilis. Gabi po, puro sasakyan na puro truck ang katabi namin. Pagka po nakabig, tsaka natitira po yung sasakyan namin. Ang tinatanong po niya, bakit daw gusto ko pang mabuhay. Hindi ko alam, takot ako kung anong aking isasagot. Para kung katapusan ko na ganun yung aking nararamdaman. Parang hindi po tama. Kahit po siguro ang Diyos hindi hahayaan na mangyari yung ganoon eh. Kaya po, sabi ko nga, siguro kaya ganun ang kanyang pag-iisip dahil nga dun sa till death do us part. Kaya po, hindi po talaga kami papayag na kami mamamatay para lang ipaglaban yung relasyon na alam namin na hindi na nagbubunga ng maganda. Kahit nga ho yung mga anak ko, sa totoo lang, sinasabi ng mga yan. Yung dalawa po, naranasan yung kaguluhan ng aming relasyon nung bata sila. Na ikukumpara nila yung sarili nila dun sa bunso. Kasi dun sa bunso, nung umalis, hindi na ako bumalik. Hindi na kami nagkabalikan. Sabi nila, Mama, kasi hindi niya naranasan yung ganito, yung ganyan, yung magulo. Yung kung saan-saan tayo dinala ni Papa. Tapos bigla tayong isinuuli. Magulo yung apektado sila. Kaya yung full potential nila, sabi nga, hindi nila masyado na parang dahil sa gulo ng relasyon, naapektuhan sila. Hindi kagaya nitong yung bunso ko, sabi nila, tinan mo ma, ang galing ni sa eskwelahan, ganun. Kasi hindi nakakat, hindi na di-disturb nung kaguluhan sa background ng relasyon yung mag-asawa dahil hindi kayo magkaintindihan. Parang naisip ko, oo nga, tama naman kasi apektado nga rin sila noon. Minsan napapalo rin sila, nahahataw rin sila. Nung panahon na ako nasa abroad, gumagawa ko ng paraan para mabuhay itong mga erit. May nangyari nga sa amin. Ano naman, minsan susumbong sa akin yung bunso ko nun, dalawa pa lang anak namin. Si Papa daw nila dumalaw din pinadadalaw naman ng mga magulang ko kahit ako'y malayo Tinadyakan daw niya yung bunso, nagalit. Pero mo mula doon sa taas ng hagdan, tumurik doon sa landing yung bata. Ang kabata pa no, mga 5 siguro yon or 6. Kaya hindi siguro gugustuhin ng Panginoon. Yun yung aking mensahe. Mensahe kay Senator Joel Villanueva. Na yun, sana pakinggan nyo. Kasi kaya kayo inilagay dyan ng Panginoon sa posisyon nyo ngayon
para manindigan, para doon sa mga taong nangangailangan. Hindi naman yun absolute na pagka nagka-divorce, lahat maghihiwalayan na. Hindi naman gano'n, 'di ba? Kaya yun, nananawagan po kami na sana pagbigyan bigyan niyo ng konsiderasyon yung aming isinusulong na batas, para sa ano, yung may amendment part naman po iyan, 'di po ba, Sis Alpha? So Opo. yun pong part ng amendment, yun po, ano, malaking puwang. Ibig sabihin, hindi naman lahat ng isinulat nung aming author yun lang masusunod, eh. Kaya nga po yan, parang pinagtutulong-tulungan ng lahat ng mambabatas para po maging balanse. Kung meron po kayong gustong i-revise, iba puwede silang mag-suggest, gano'n. Puwede naman. So yun, hindi naman siya absolute na kung ano lang yung ano, so yun. Sana pagbigyan niyo, kasi iba-iba yung sitwasyon ng mga nangangailangan niyan sa Pilipinas. So yun po, kaya po yun ang aming panawagan sa inyo. Ah, Sana po buksan niyo yung pag-iisip niyo at puso niyo para dun sa mga nangangailangan at nagsusulong ng diborsyo sa Pilipinas.